Ayan, praise the Lord. So handa na po ba kayong makapakinig ng salita ng Diyos? Magsabi ng nakaka-bless na, Amen. Sabi mo na sa iyong katabi, kaliwat kanan, congratulations. Yan, congratulations dahil nagawa nating tanggihan ng ating mga sarili. Nandito tayo ngayon sa gawain ng Panginoon para pagsaluhan natin yung pinakamasarap na pagkain sa lahat. Ano yon? Yung Word of God. Agree po ba kayo? Yun yung pinakamasarap na pagkain. Can we say Amen? Ayan, ako man excited ako na i-share yung Word of God sa umaga na ito. Lahat tayo na naririto, hindi man lahat, kasi yung iba talaga galing sa mahirap talagang pamilya. Pero majority sa naririto sa COG Parian Calamba, naniniwala ako, tayo ay nakapag-aral. At nung tayo nagpapasimulang mag-aral, tinuturuan tayo ng ating guardians, nanay, tatay, mga parents natin, ng tinatawag na alphabets. Siyempre, noong unang panahon, abacada, ega, ha. Pero ngayon yata, English alphabets na talaga yung tinuturo sa mga bata. Ayan, dahil mahalaga yung letters, mahalaga yung alphabets for us to effectively communicate dun sa mga taong kausap natin. Kaya napakahalaga ng mga letra. Kasi kung walang letra, hindi natin ma-deliver yung message na gusto nating sabihin. Ang tanong sa mga nandito, sa ulo nyo pa ba ang alphabets from A to Z? Sabi ng Amen. Let's try. Ayan, kakanta tayo ng A, B, C, D hanggang letter Z. Hahatiin natin. To the tune of Twinkle, Twinkle, Little Star. Ako ang kakanta from A to G. Row 1 ang kakanta ng H to letter P. Row 2, kasama yung mga nasa gilid, ang kakanta ng Q to letter V, tsaka all together yung W, X, Y, and Z. Ang mahuhuli kong hindi kumakanta, tatawagin ko, bibigyan ko ng pagkakataong mag-solo dito sa unahan na kumanta ng A to Z. Yan, kaya dapat gagalaw lahat ang bibig ninyo. Let's start! A, B, C, D, E, F, G, row 1! Row 2! All together! W, X, Y, and Z. Very good! Palakpakan natin mga sarili. Ayan, nakakatawa, no? Sa ulo pa natin ang A to Z na alphabets. Very important ang letters. Pero sa communication, sa effective communication, syempre hindi lang ito composed ng alphabets. Kailangan din ng mga punctuation marks na tinatawag. Ano ba yung mga punctuation marks? Syempre, for interrogative sentence, kailangan natin ng question mark. Ayan, in order for us to express our surprise, kailangan natin ng exclamation point. Ayan, para hindi naman tayo parang nagra-rap, kailangan natin ng tuldok or ng kama or ng kuwit. Importante ang punctuation marks para mas maintindihan tayo nung kausap natin. Halimbawa, ako nagsasalita dito, wala akong punctuation, wala man lang akong pause. Yan, ewan ko kung hindi kayo yung hihingalin para sa akin pag ako naging Glock 9 dito sa unahan. Mahalaga din yung pagkakaroon ng punctuation marks para naiintindihan, nagigets ng kausap natin, ano ba yung tinutukoy natin? Like for example, kumain ka na. Ayan, di ba kahit di natin nakikita, alam natin na may tuldok sa dulo. Kumain ka na. Command, utos. Iba siya sa salitang, kumain ka na. Ayan, di ba magkaiba po siya, magkaiba yung tono. So kahit verbal, alam natin na mayroong ginagamit na punctuation mark. Kaya importante yon para nga ma-deliver natin, ma-convey natin yung message na gusto nating sabihin doon sa ating kausap. So bago dumating itong araw na ito, July 21, Sunday, sa loob ng entire week, whole week, meron akong ginawang assignment for myself na alading-dong Dantes ako. Yan, hindi natin kaya itsura eh. Yung ginawa niya lang, sa hino-host niya na program, sabi niya nga according to sa palabas niya, yun daw yung pinakamasayang game show sa buong mundo. Ang title ay... Ayan, mga nanonood ng Family Feud, kung saan nagsasurvey sila ng 100 katao sa bawat questions na mayroon sila. Minsan nakakagigil pag nanonood ka doon, ano? Sino po nanonood dito? Tatanungin, magbigay ng pangalan ng prutas na pwedeng ipangalan sa tao. Siyempre, expect mo cherry, strawberry, biglang may sasagot ng mansanas. Parang manggigigil ka dun sa sa sumasagot. Pero siguro dahil nga time pressure, kaya hindi nila nasasagot ng maayos. Sino yung mga nakatanggap ng survey ko dito? Taas ang kamay. Konti lang. Hindi magtaas na sinurvey ko, may ano sa kilikili. Taas ang kamay. Ayan, praise God. Salamat po dun sa response ninyo dun sa aking question. 2 question lang yon at may instruction. Unang tanong, in one word,
Ilang word po? One. Pero may mga nag-reply, isang sentence. Parang nag-speech. Ayan. At yung mga nagtatawa-tawa dito, sila yon. Nag-reply sa akin ng mga sentence. Sabi ko, one word lang po. In one word, name something na kinatatakutan mo. Ayan. So 100 na tao talaga yung tinanong ko. Tinapos ko to hanggang alas 3 ng umaga kanina. Ayan. Kaya tuwan-tuwa ako. Sabi ko, 3 na lang yung kulang. Mawa 100 ko na. Dahil gusto kong maging totoo talaga tong survey na ito. Kaya kinumpleto ko yung 100. Ito yung top 5 dyan sa question na yan. Pinakamataas, syempre, yung kamatayan. And expected ko yan, na kamatayan na magtatap dyan. Kahit ako, kung ako tatanungin, bukod sa palaka, death ang ilalagay ko sa pinakakinatatakutan ko. Brother Ren, nagpipreach ka, may Jesus ka sa buhay mo, bakit takot kang mamatay? Alam niyo po, madaling sabihin na ready na tayong mamatay pag wala pa tayo doon sa mismong sitwasyon. Pero pag nandun ka na talaga sa bingit ng kamatayan, doon mo marirealize, Lord, I'm not yet ready. Nasabi ko yan dati kaya ko nang mamatay kasi may Jesus Christ ako sa buhay ko, excited ako. Pero nung naranasan ko magkaroon ng sakit na talaga namumutla ako, doon ko na-realize, Lord, hindi pa pala ako ready. Madami pa pala akong bagay na hindi nagagawa para sa'yo. Gusto ko pa pong mabuhay. Yan. Sumunod, snake, impyerno, spider, sickness. Very interesting yung mga response nung 100 na kataong tinanong ko. Nakakatawa yung mga sagot na nakakatawa. Merong sumagot doon, kinatatakutan daw nila ay pag-ibig or love. Sabi ko, love? With question mark. Sabi, yes, brother. Kasi nakakatakot ng magmahal ngayon. Kaya yun daw yung ano niya. Kabataan na yung sumagot nito. Yan. So very interesting yung mga response dun sa tinanong ko. Next question, dun sa survey, in one word, name something na makikita sa lapida. At ito yung mga nag-top dun sa survey. Siyempre, yung pangalan sa lapida. Date, pinagsama ko na yung birth date at yung date of death. Yan, siyempre yung RIP, abbreviated or naka-acronym. Yun din naman yung letter P, yung peace and yung rest. Wala lang yung letter A, yung in. Ayan, pero halos na kompleto din yung RIP. So yan yung mga common na makikita natin doon sa lapida. Sabi ko, dito sa survey na ito, walang makakasagot nung may kinalaman sa preaching ko. Sana pala hindi ko natin lang si brother eh. May nag-reply sa akin, natumbok niya kung ano yung may kinalaman sa ipipreach ko. Kuya Rex. Ayan, kasama namin sa paghayo kahapon. Sabi ni Kuya Rex, ang napapansin niya daw sa lapida ay yung dash. Meaning lahat dash. Gitling. Yan. Sa pagitan ng petsa ng kapanganakan at petsa ng kamatayan. Di ba? Hindi naman natin yan nabibigyang pansin. So yan daw yung ano niya. Yan yung sinagot niya doon sa survey. Nakita kami kahapon, humayo kami. Brother Rex, bakit yun yung sinagot mo? Bakit dash? To my surprise, sabi niya sa akin, kasi hindi ko malilimutan yung preaching ni Pastor Anthony patungkol dyan, head pastor ng COG Dasma. Nakaramdam ako ng pressure. Sabi ko, may nag-preach na pala ng patungkol sa dash na ito. So hindi ko siya chinek sa YouTube kasi ayokong baka ma-plagiarize ko yung ano niya yung preaching niya. Ang inspiration ko sa message na ito ay yung tula na nabasa ko na ang title ay Your Dash. Kasi yung gitling na yan ay sumisimbolo kung paano namuhay ang isang tao. Kaya ang title ng ating message for this morning, basahin ng lahat, ready, start! Ang iyong gitling. Let's close our eyes and we are going to pray. Hallelujah, Jesus. Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus Christ, we thank you, we are grateful. Iningatan mo po kami na makarating dito sa sanctuary, Panginoon, kung saan kami ay mayroong fellowship, at ang pinakamagandang fellowship sa lahat, yung makipag-fellowship sa iyo, Panginoon. Kaya naman katagpuin mo po ang bawat isa sa amin, habang kami ay nag-e-enjoy sa iyong mga salita, Panginoon, mangusap ang Holy Spirit sa amin pong mga puso, maalis anumang mga pagmamataas, I know it already attitude sa amin pong mga buhay, upang tanggapin po namin ng buo ang iyong mga salita, at lahat kami mag-benefit, Panginoon. Lalabas kami ng sanctuary na ito, Panginoon, na binusog ng mga pagtuturo na nanggagaling po sa iyo. Maraming pong salamat. You deserve all the glory, the highest praise. In Jesus' name and all say, Amen. Misa pa nating palakpakan ng malakas ang ating Panginoon. Praise the Lord. Ayan, so sa
Sa lapida, no, pag tayo pumupunta sa sementeryo, kapag November 1, or kapag dumadalaw tayo sa mga loved ones natin na mayapa na, ang kalimitan lang talaga nating nanonotice or natitingnan ay yung mga importanteng details dun sa kanilang mga lapida. Yan, siguro hindi lang ako nag-iisa, marami din ditong weird na naghahanap ng kapangalan nila sa lapida. Amen? Ayan, nahiya silang aminin, maghanap kayo ng kapangalan, tapos matatawa ka kapag may kapangalan ka, oh, may Moises, oh, ayan, oh, may Joseph Conrad, may JM. Yan, so natatawa tayo, pero sure ko siguro walang Jan Jurs. Ngayon, very unique yung yung name Ayan. So, natatawa tayo kapag meron tayong mga kapangalan sa lapida. Or minsan naman, titingnan natin yung birthday nila. Oh, ka-birthday ko. O kaya yung kamatayan niya, doon naman yung araw na ipinanganak ako. At minsan nalulungkot tayo kapag nakikita natin na same lang yung year ng kapanganakan, same lang din yung year ng kamatayan. That means, baby pa or bata pa yung namatay. Nakakalungkot yun para sa magulang, lalo sa nanay. Pero ang comforting doon, yung alam mo na hindi accountable ang mga innocent child sa tinatawag na kasalanan, kaya alam natin na meron talaga silang place in heaven. Kaya sa mga magulang dito na naranasan yung mawala ng baby, nawala ng anak sa sinapupunan, pilitin yung makapasok sa kaharian ng langit, manatili yung faith ninyo, one day magre-reunion kayo ng inyong anak. At mismo ang Panginoon yung mag-i-introduce na ito yung anak mo na hindi mo nakilala, na hindi na lumaki. Ayun, praise God. At napakaganda ng ganoong reunion. So, yun yung mga common na nakikita lang natin sa mga tombstone or gravestone, sa mga lapida. Yung mga malalaking details lang. Pero hindi natin nabibigyang pansin yung pinakamahalaga sa lahat. At yun nga ay yung gitling. Yung gitling, maikli siya. Nagpaparealize ito sa atin na ang buhay natin dito sa ibabaw ng mundo ay maikli lang. Sabi nga ng mga matatanda, pag umabot ka ng 60 years old, bonus na yung mga sumusunod na taon ng iyong buhay. Hindi tayo kagaya nung unang panahon, ng Old Testament times, panahon nila Methuselah, talagang umabot sila ng 600 plus, pero dahil sa katigasan ng ulo ng bayang Israel, isa sa naging consequence, pinaikli ng Diyos ang buhay ng tao. Kaya hindi na tayo umaabot ng ganoong mga edad. So yung gitling, it reminds us na maikli lang yung buhay natin dito sa ibabaw ng mundo. Kaya ito yung magiging subtitle ng ating title. Mamaya. Yung English sa gitling, dash. Pwede rin namang hyphen. Pero yung hyphen kasi masyadong technical, kaya yung dash na lang yung gagamitin natin. Ano ba yung usage ng dash? Bago ko ilabas yung, pakita yung subtitle natin. Ang usage ng dash ay para sa mga ranges. Like for example, basahin natin from verse 1 through verse 20. So instead na sabihin kong verse 1, verse 2, verse 4 hanggang 20, dash na lang yung ginagamit para sa mga mahaba or malalaking range. So as with birth date at saka death date. Alam nga namang ilagay pa yung 1994, 1995, 1996. Kaya ang nilalagay na lang ay dash. Ayan, na siyang pumapaloob doon yung mga years na nasasakop nung range, nung date. So ito yung subtitle natin for this message. What do you do with your dash? So yung dash, it symbolizes yung buhay ng tao. Anong ginagawa mo diyan sa maikling gitling na ibinigay sa iyo ng Panginoon? Ako hindi ko alam kasi kilala ko lang kayo sa pangalan, sa mukha. Pero yung buhay, yung gitling na meron kayo, ikaw ang nakakaalam kung paano mo ginagamit yan at ang Panginoon. So, tungo tayo sa Word of God. Titingnan natin yung example na iniwan sa atin ng epitome kung paano niyang minaximize yung maikling gitling na meron siya dito sa ibabaw ng mundo. Sabihin ng lahat, epitome. Ang hina. Epitome. Ayan, that may sigla. Isa pa, epitome. Ayan, praise the Lord. Yan. Ibig sabihin ng epitome, best example. Sino bang best example kung paano niya minaximize yung maikling gitling na meron siya dito sa ibabaw ng mundo? Walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. Titingnan natin yung account sa kanyang buhay nung kanyang kabataan. So assignment ninyo, basahin niyo yung Luke chapter 2, verses 41 through 52. Ayan, may dash. Kasi hahaba yan pag may 42, 43, 44. So on and so forth.
Yung pangyayari dyan sa Luke chapter 2 verses 41 through 45, ito yung pumunta sila, si Jesus Christ na 12 years old, kasama yung kanyang earthly nanay and earthly tatay, si Mary and si Joseph, pumunta sila sa Jerusalem para mag-participate sa tinatawag na Passover. Paskwa, ibig sabihin ito ay isang festival na talagang ino-observe ng mga Hudyo. So pumunta itong pamilyang ito, kasama ang kanilang mga kamag-anakan, kasama yung iba pang mga Hudyo. After ng Passover, umuwi na sila, pabalik sa kanilang lugar, sa Nazareth, sa Galilea. Kala nila, ni Mary at ni Joseph, kasama nila yung batang si Jesus. Kala nila, kasama nila dun, kasama ng mga kamag-anak nila. To their surprise, pagdating nila sa Galilea, wala doon. Yung 12 years old na si Jesus Christ. Hinanap nila sa mga kamag-anakan, wala, kahit saan. Kaya ang ginawa nila, bumalik sila sa... Saan po? Saan sila bumalik? Yan, parang di nakikinig Kaya bumalik sila sa Jerusalem, kung saan sinaselebrate yung Passover. At ang travel daw sa Jerusalem, from Galilea to Jerusalem, by foot, ay inaabot ng 2 to 4 days. Wala pang kotse, no? Walang Uber, walang Grab. So nilalakad nila yun or possible meron silang donkey na dala-dala. Pero inaabot yun ng 2 to 4 days. Then after 3 days, dun lang nila natagpuan si Jesus Christ. Sabi sa chapter 2 ng Luke, verse 46, after 3 days, after ng 3 araw, they found Him. Nakita ni Mary, ni Joseph, si Jesus Christ. Jesus was sitting in the temple area. Ang Panginoong Yesus nakaupo sa loob ng templo, specifically dito sa courtyard, with, sinong kasama niya? The religious teachers. Ibig sabihin, mga teachers of the law. Ibig sabihin, bihasa pagdating sa Torah, sa Old Testament, mahuhusay sila. Listening and asking them questions. Nakaka-bless po, no? 12 years old ang Panginoong Yesus. Pero yung interest niya ay nasa Word of God. Yan, binanggit ko yan kanina dito. Nandito kasi yung mga J12 kanina Yan, mga kabataan. Si Jesus Christ nandyan sa templo, hindi para nga maghanap ng mga maganda, hindi siya naghahanap ng pwede niyang maging crush, maging inspiration. Ang inspiration niya talaga ay ang Diyos Ama. Ganun din dapat sa bawat isa sa atin. Dapat pag umaattend tayo sa church, kasi hindi naman templo ito ay church, sanctuary. Dapat ang inspiration natin, sino dapat? Yan ang Panginoong Yesus. Very good. Hindi ang inspiration mo, kaibigan mo. Pag hindi aattend si kaibigan, hindi ka na rin na-attend. Pag hindi aattend si crush mo, hindi ka na rin na-attend. Hindi aattend yung asawa mo, hindi ka na rin na-attend. Dapat ang inspiration natin ay ang Panginoong Jesus. Can we say amen? Ayan, so si Jesus Christ nandun siya sa temple. At sabi sa sumunod na verse 47, everyone who heard Him was, anong sabi dyan? Mas malakas. Ayan. Lahat na nakakapakinig sa Kanya, namangha sa Kanyang understanding and wise answers. 12 years old, pero full of wisdom. Talagang namangha sila sa karunungan na taglay ng ating Panginoong Hesus at His tender age of 12. Ibig sabihin, kung kaya ng Panginoong Hesus, yan yung iniwan niyang example sa atin, kaya din natin na tayo ay talagang maging puspos ng karunungan when it comes to the Word of God. Kaya nga sabi sa epistle ni Paul, di ba, huwag hamakin ng sinuman ang iyong kabataan. Ayan, sa mga kabataan na naririto, ayan, patuloy lang kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kahit minsan siguro yung iba sa inyo, talagang pinipilit lang ni nanay, ni tatay na bumangon sa inyong mga higaan. Alam nyo, yung pagpipilit sa inyo ng inyong mga magulang, hindi yan para sa kanila. Para yan mismo sa inyo. At ang magulang na nagdadala ng kanilang anak sa gawain ng Panginoon, napakapalad nyo na magulang ninyo yung nagdadala sa inyo sa gawain ng Panginoon. Agree po ba tayo doon? Magulang at saka mga anak. Can you say amen? Praise the Lord. So, alam ni Jesus Christ, maikli lang yung gitling na meron siya dito sa ibabaw ng lupa. Ilang taon lang ba ang Panginoong Yesus dito sa lupa? 33 years lang, according to the Bible scholars. Tapos 3 years lang doon yung na-spend niya sa earthly ministry. Pero minaximize niya. Siya yung naging halimbawa, although yan lang naman yung makikita natin patungkol sa childhood ni Jesus Christ, pero naniniwala ako, marami siyang ginawa mula pagkabata hanggang sa kanyang
huling hininga, talagang inispend niya yung time niya, minaximize niya yung gitling na meron siya para sa ikaluluwalhati ng Ama na nasa langit. How about us? Sabi ko nga kanina, nakakalungkot kasi mga kabataan ngayon, talagang mapupusok na yung mga kabataan. Napakaraming kabataan involved sa mga teenage and unwanted pregnancies na tinatawag. May isa akong hinahayuan na Bible study dati dyan sa isang mahirap na lugar. Nagulat ako kasi yung isang umatendo na batang babae, may bitbit na baby, kala ko kapatid niya or pamangkin niya, 13 years old, yung batang babae, to my surprise, anak niya. Yung babying bitbit niya, napakaliit nung baby. Biglang pasok ng isang lalaking kabataan, 14 years old, yun pala ang ama. Yun pala yung nakaabuntis. Napapaisip na lang ako, parang nadurog yung puso ko nung time na yun eh. Parang naisip ko, dapat yung mga batang to nag-aaral, nagagabayan ng maayos ng magulang, marami pang naghihintay sa kanila eh, pero naging ganito yung kanilang buhay. Parang iniisip ko, marunong na kayang magsaing tong mga batang ito. Kaya napakahalaga na hanggat kabataan pa kayo, nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Kaya talagang kudos doon sa mga magulang na naririto na patuloy niyong isinasama ang inyong mga anak sa gawain ng Panginoon. Yan ay hindi sa walang kabuluhan. Praise the Lord. Ngayon, paano nga ba natin gagamitin yung maikling gitling na ibinigay sa atin ng Panginoon? Paano tayo mamumuhay ng inline sa kalooban ng ating Panginoon? Gamitin natin yung dash bilang acronym. So, mahaba kasi yung hyphen eh. Tatagal tayo dito, may time limit. Ayan. So, dash lang para apat na letters lang. Letter D, dedicated to God. Sabihin ng lahat, dedicated to God. Ayan, isang buhay na talagang devoted, dedicated, inilalaan mo talaga sa Panginoon. Nakapaloob sa dedication natin sa Panginoon, yung pag-spend ng time sa pananalangin. Sa mga naririto, nakikita mo pa ba yung kahalagahan, importance ng pananalangin sa buhay mo? Nag-spend ka pa ba ng time para talaga makipag-usap sa Diyos ng masinsinan? Pakikipag-usap sa Diyos ng talagang heart to heart. Yes, brother, nagpe-pray pa ako 3 beses pa isang araw. Minsan 4, pag may merienda. Kada kakain lang pala nagpe-pray. Hindi po ganon yung prayer na tinutukoy ko, pero mahalaga yan na nagpe-pray tayo pag tayo ay kumakain. Pero yung oras na talagang ilalaan mo para makipag-usap kay Lord. Lahat ng hinaing mo sa buhay, sasabihin mo sa Kanya. Parang isang anak na talagang nagsusumbong sa kanyang tatay. Di ba, nung tinanggap natin si Jesus Christ, binigyan tayo ng karapatan na tawaging mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, you are a child of God. Ibig sabihin, meron kang tatay na nag-e-expect na kausapin mo siya. Na lahat ng mga bigatin na meron ka, hindi mo ipopost sa Facebook, doon ka magsusumbong, sa mga kabarkada mo, pagchichismisan yung mga pinagdadaanan mo sa buhay, magugulat ka, alam na rin ng kapitbahay mo yung inopen mo doon sa ine-expect mong kaibigan mo. At ang mga kaibigan natin, kahit best friends natin, hindi sila 24/7 available para pakinggan yung mga daing natin. Amen? At hindi rin 24/7 na gusto nilang makinig sa mga idinadaing natin. At aminin natin, kahit sa close friends natin, kagaya nung shinare ko dun sa mas kilala ka ng Diyos, hindi lahat kaya nating i-open. Kahit sa mga best friends or close friends natin. Pero ang Panginoon, naghihintay siya, nakausapin mo siya, i-open up mo sa Kanya lahat ng mga baggages, bigatin na meron ka dyan sa puso mo. He is just waiting for you to kneel down, to lift up your hands, and to talk to Him, heart to heart. Brother, kasi ang gulo sa bahay namin, gising ka ng madaling araw. Doon ka makipagtagpo sa Panginoon. Alam, yung bago-bago ang Christian, hindi ko ito na-share kanina eh. Iba talaga kasi yung fire mo eh, kapag nandun ka sa first love. Pero napakahalaga maingatan yung first love. May mga pagkakataon dati, pumupunta ako sa likod ng bahay namin, kamotehan yon, talbusan ng kamote. Doon ako nagpe-pray sa kamotehan ng gabi. Sabi ko nga, pag may nakakita sa akin, baka isipin kulto na ako kasi dito ako doon nakataas yung kamay ko sa kamotehan. Ayan. Maghanap ka ng tahimik na lugar kung saan ka makikipagtagpo sa Panginoon. And I'm telling you, iba yung experience kapag nakikipagtagpo ka talaga sa Panginoon na heart to heart. Dedicated to God sa pag-worship. Kanina, nag-praise and worship tayo. Na-bless po ba tayo sa praise and worship? Magsabi ng malakas na Amen.
Ayan, praise God. Pag praise and worship, hindi mo yan magagawa sa bahay. Lalo kung hindi naman ganong kalakihan yung bahay ninyo. Ang mga kasama mo sa loob ng bahay, hindi naman mga Christians. Kaya mo magtaas ng kamay sa loob ng bahay? Kaya mo sa loob ng bahay, sisigaw ka ng Hallelujah Jesus, napakabuti mo? Baka pagtinginan ka sa loob ng bahay ninyo pag hindi naman mga Christians yung kasama mo sa loob ng bahay. Kaya yung opportunity na meron tayo dito sa loob ng church during praise and worship, dapat ginagrab natin yung ganyang mga pagkakataon. Dito ka lang makakasigaw. Lahat ng bigatin na meron ka, ang bigat-bigat na ayaw mo pang isigaw sa Panginoon, isigaw mo sa Panginoon. Walang pipigil sa'yo dito. Pag may mga sumisigaw nga dito, sobrang nakaka-bless. Narinig niyo ba si Pastor? Pag sumisigaw si Pastor, sobrang bless na bless ako. Kasi ang lakas-lakas ng boses ni Pastor kapag siya ay nagpupuri sa Panginoon. Nakaka-bless po pag may naririnig tayong mga boses dito na talagang hindi nahihiya na ipagsigawan kung gaanong kabuti ang Panginoon. I-grab mo yung opportunity. Every time na nagpe-praise and worship tayo dito, huwag kang mahiyang itaas yung kamay mo sa harapan ng Panginoon. Pagtataas ng kamay, parang sinasabi mo, Lord, nalulunod na ako, kailangan kita, abutin mo po ang mga kamay ko. Lord, sinusuko ko po sa iyo lahat. Kaya tinataas ko po ang aking mga kamay. Wala pong nakakahiya sa pagtataas ng kamay sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Kasama yan sa pagiging dedicated to God. Bible reading, pagbabasa ng salita ng Diyos. Brother, wala naman kasi akong Bible. Pero ang ganda ng cellphone mo. Download ka ng Shopee, download ka ng TikTok, Facebook, kung ano-ano pang mga apps. Na-try mo na bang mag-download ng Bible? Ang daming Bible sa mga downloading store. Yan, pwede kang mag-download. Kapag may pagmamahal, may paraan. Pag walang pagmamahal, maraming idadahilan. Kaya sabi ko nga kanina, nakaka-bless yung mga kabataan na minsan nagme-message sa akin, nagtatanong, Brother, paano ba mag-devotion? Paano ba mag-soap method? Pag may mga kabataan na nagtatanong sa akin ng ganon, natutuwa ako. How much more yung nararamdaman ng Diyos? Yung tuwa na nararamdaman ng Panginoon. Kapag ang isang tao, meron siyang desire na talagang makapag-devotion, makapag-aral ng salita ng Diyos. Brother, ang lalim kasi ng Bible, ang lalim ng Tagalog, hindi ko maintindihan. Marami pong leaders dito. Pwede po kayong magtanong at magpatulong sa kanila. Meron tayong C2S. Doon mo i-open kapag meron kang mga katanungan patungkol sa Word of God. Or hingi ka talaga sa Panginoon, sa Holy Spirit ng wisdom, magugulat ka na lang yung mga dating hindi mo naintindihan. Pag binasa mo ulit, ito pala yung ibig sabihin nito. Ba't nung unang binasa ko to, hindi ko naintindihan? Ba't ngayon naiintindihan ko na? Kasi the Holy Spirit is giving you wisdom. Kasi nakikita niya yung desire mo na talagang matuto ng salita ng Diyos. Ang Diyos po natin hindi madamot pag nakikita niya yung desire ng ating mga puso. Sabi sa Mark 12:30, love the Lord your God with all your heart. Ibig sabihin, iibigin daw natin ng Panginoong Diyos ng ating buong puso. Ang buong puso ay 99.9%. Amen? May nag-amen? Hindi po buo ang 99.9%. Bakterya po 'yon. Germs po yun sa safeguard. Hindi po ganyan dapat ang pag-ibig natin sa Panginoon. Ang buong puso ay 100%. Doon kayo mag-amen. Amen. Ayan, hindi po 99.9 ang pag-ibig sa Diyos. Brother, ba't 100%? Ang damot naman ni Lord. Paano yung pagmamahal ko kay sa boyfriend ko, sa girlfriend ko, sa asawa ko, anak ko, magulang ko, vice versa. Alam niyo po, na-realize ko dyan, pag inibig mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, doon mo lang talaga matututunang mahalin yung ibang mga tao ng genuine na pag-ibig. Hindi lang ibang tao, hindi lang mga loved ones mo, kahit kaaway mo. Pag may buong puso kang pag-ibig sa Panginoon, kahit kaaway mo, magagawa mong patawarin, magagawa mong mahalin. Kaya ang gusto ng Diyos, buong pusong pag-ibig sa Kanya. Buong pusong pag-ibig, kaluluwa, buong pag-iisip, at buong, sa Tagalog ng strength, buong lakas. Mas masigla yung lakas nyo kaysa sa first service kanina. Ayan. Praise God. Buong lakas yung pag-ibig na hinahanap sa atin ng ating Panginoon. Yan yung pagiging dedicated sa Diyos. Brethren, ibig sabihin, hindi na ako magtrabaho. Hindi na ako mag-aral. Dedicated to God pala eh. Dapat pala 100%. Hindi po gano'n yung tinutukoy dyan. Alam ng Panginoon yung pangailangan po natin sa buhay na ito. Kahit nasa workplace ka, kahit nasa school ka, pwede mong ipahayag yung pagiging dedicated mo sa Panginoon. Naalala ko dati, yung nurse namin sa clinic,
Meron kaming nurse doon. Naabutan mo, Sister Dael? Yan, hindi niya abutan. Magka-work kami niya dati, 2011. Yan, mga ganong taon. Nasharean ko ng Word of God, si Sister Dael. Dahil nurse siya, wala naman siya doon kausap sa clinic. Ang ginawa niya, dahil meron siyang desire na makapag-share din ng Word of God, kumuha siya ng isang bowl. Nagprint siya ng pick your verse of the day. Nagpa-print siya ng maraming Bible verses. Nilalagay niya doon sa parang fish bowl. Pag may pumapasok na mga agent doon na masakit ang ulo, kumukuha sila doon ng Bible verse. Tingnan niyo yung pagiging creative lumalabas kapag meron ka talagang desire na makapag-share ng Word of God. Laging ubos yung pick your verse of the day nung kapatid na yun. Ibig sabihin kahit nasa workplace ka, pwede mong itaas, pwede mong luwalhatiin, pwede mong ipakita yung dedication mo, yung pag-ibig mo sa Diyos na tunay at buhay. Challenge po yun sa lahat na nagtatrabaho, challenge yun sa lahat ng mga nag-aaral dito. At i-accept natin yung challenge. Sabihin ng lahat, challenge accepted! Ayan, makakaalaman. Kayo nakakaalam kung paano kayo sa workplace, kung paano kayo sa eskwelahan. Pero kung di nyo alam kung paano magsisimula, manghingi kayo ng tracts kay Ate Lot. Yan, maraming pinamimigay na tracts. Si Brother Rex nga, sabi niya, bunga daw siya ng tracts giving. Yung simpleng pagbibigay ng maliit na papel na yon, marami yung nagagawa niyan sa buhay ng isang tao. Kaya ipagamit natin yung ating mga buhay. Next letter. Letter A. Basahin ng lahat. Ready, start. Ayan. Active faith. Pananampalatayang hindi tutulog-tulog, kundi pananampalataya na buhay. Aktibong pananampalataya. Hindi lang yung sasabihin mo na gamit yung bibig, I'm a Christian. I'm a born-again Christian. Mananampalataya ako ng Panginoon. Pero sa salita lang, hindi nakikita, hindi evident sa mga gawa mo, sa mga pananalita mo. Hindi gano'n ang aktibong pananampalataya. Ang aktibong pananampalataya, makikita po sa pamumuhay natin. Mismong ibang tao yung magsasabi, Christian ka, no? Paano mo nasabi? Kasi nakikita ko sa pananalita mo, sa pagkilos mo, sa paggawa mo. Ibang tao mismo yung magpapatotoo na ikaw ay mananampalataya ng Diyos. At yun yung pinakamasarap sa lahat, kahit hindi ka na nagpakilala na ikaw ay Christian, ibang tao mismo yung nakakakita ng glory ng Panginoon sa pamagitan ng ating mga buhay. Kaya sa mga may talent, may mga skills, huwag kayong papayag na patay yung mga talent ninyo, mga inactive yung mga skills na meron kayo. Kung alam mo na meron kang kakayanan sa isang bagay, ipagamit mo sa Panginoon. Ang Church of God Parian Calamba naghahanap ng mga manggagawa. Sabi nga sa Word of God, di ba, marami ang aanihin, datapwat kakaunti ang manggagawa. The harvests are plenty, but the laborers are few. Kailangan ng maraming manggagawa. Kaya yung skills na meron ka, huwag kang papayag na yan ay inactive. Gamit yung pananampalataya, buhayin mo yan at ipagamit mo yung buhay mo sa Panginoon. Amen! Na-share ko kanina dito, dumating yung pagkakataon na gusto kong kausapin si Pastor, na gusto ko sabihin na, Pastor, ayoko nang mag-preach. Ayoko nang mag-worship lead. Gusto ko, nandito lang ako sa congregation, nag-i-invite, nagpa-follow up. Parang ganun yung gusto kong buhay. Biglang na-realize ko nakakahiya sa harapan ng Panginoon. Kasi binigyan kanya ng skills, binigyan kanya ng talent, tapos aayawan mo yung mga privilege na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Nung nagkaroon kami ng worship service dito ng music, ng worship team, doon ko sinabi, Panginoon, patawarin mo po ako doon sa mga naging kaisipan ko. Doon ko ipinahayag na kung ililibing ko lang po yung mga skills and talents na meron ako, ilibing mo na lang din po ako. Ganon din dapat yung bawat isa sa atin. Kung meron kang skills, meron kang talent, huwag kang papayag na nakatiwangwang lang yan dyan, na nabubulok lang yung skills and talents na meron ka. Naghihintay ang Panginoon na yung talent na ibinigay niya sa'yo ay ipagamit mo para sa ikaluluwalhati niya. Sabi sa James 2:17, even so faith without works is dead. Ang pananampalataya na walang aksyon, walang gawa ay patay. Brother Ren, di ba we are saved by grace? Naligtas tayo sa biyaya dahil sa pananampalataya natin kay Jesus Christ? Yes. Hindi natin ine-earn yung salvation. Yan ay freely given dahil sa biyaya ng Diyos. Pero yung mabubuting gawa, yung pagiging aktibo ng ating pananampalataya, bunga yan
Yan ay palatandaan, ebidensya na ikaw ay totoong tumanggap ng kaligtasan mula sa Panginoon. Ibig sabihin, makikita sa iyo yung mga good works na dapat makita or ine-expect sa buhay ng isang Kristiyano. Letter S, basahin ng lahat, ready, start! Selflessness. Sa maikling gitling na meron ka, dapat ang makita sa iyo hindi selfishness, kundi selflessness. Mga example nito, pag meron kang pinagdadaanan sa personal na buhay mo, biglang may magchat-chat sa'yo, sister, ipag-pray mo naman ako. Hindi mo iisipin na, ako nga may pinagdadaanan, pagpe-pray pa kita. Hindi ganun ang pagiging selfless. Ang pagiging selfless, sige, ipagpe-pray kita, sis. Kahit alam mo sa sarili mo, ikaw din nangangailangan ng prayer, ipapagamit mo pa rin yung buhay mo para sa ibang mga tao. Ayan, yung ginagawa ng mga workers dito, ng mga nagsisihayo, ng worship team, lahat ng mga naririto, lahat tayo hindi exempted sa mga struggles and trials of life. Lahat tayo may pinagdadaanan. Pero nakikita nyo yung pagpapagamit na ginagawa ng mga naririto, yan ay pagpapakita ng selflessness. Kahit sila mayroong mga pinagdadaanan, nandito pa rin sila, tumutugtog, umaawit, humahayo, nagpapagamit sa Panginoon. Yun ay pagpapakita ng selflessness. At yung DASH, mga acronyms na yan, ang epitome niyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Nang si Jesus Christ nakapako sa krus, anong ipinahayag niya doon sa krus? Sinabi ba niya na, Ama, ang sakit-sakit na ng mga sugat, ng mga latay, ibagsak mo lahat ng gumawa sa akin ito, lahat ng Romanong soldier na yan, patayin mo. Hindi ganun ang sinabi ni Jesus Christ. Sinabi niya, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yun ay isang epitome, best example ng selflessness. If that is not selflessness, hindi ko alam kung ano nang ibig sabihin ng selflessness. So si Jesus Christ ay best example when it comes to selflessness. Kaya kahit may pinagdadaanan ka, patuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Ipakita mo na you are selfless dahil meron ka ng Jesus Christ sa buhay mo. At kapag tayo na buhay na selfless, dyan mo matatagpuan yung tunay na kagalakan, yung tunay na joy. Meaning nga nung joy, Jesus first, others second, you last. Una lagi si Jesus Christ sa letter J. Sumunod yung ibang mga tao kasama mga mahal mo sa buhay. Laging panghuli ka sa priority. Doon mo makikita yung tunay na joy kapag laging si Jesus Christ yung nasa unahan ng lahat ng priority ng bawat isa sa atin. 2014, nung ako'y tumanggap sa Panginoon, nakikinig ako ng isang Christian song. Came to My Rescue ang title by Hillsong. Sabi dun sa lyrics ng chorus, nandun ako sa sala, nakahiga ako sa mahabang couch namin, yung nanay ko nasa kabilang couch, naka-earphone ako. Sabi dun sa lyrics, I called, you answered. Tumawag ako sa iyo, sumagot ka. And you came to my rescue, sinaklolohan mo ako. I wanna be where you are. Gusto kong mapunta kung nasan ka. Alam niyo, nung narinig ko yun, umiiyak talaga ako dun sa sala namin. Sabi ko, Lord, sa loob ko, kunin mo na ako. Gusto ko nang mamatay kasi tumanggap na ako sa iyo, okay na ako, ang saya-saya pala pag nasa piling mo. Tumayo nanay ko, sabi niya, ba't ka umiiyak dyan? Anong iniiyak-iyak mo dyan? Sabi ko, ang ganda kasi nung kanta. Pero alam niyo na sinabi ko yun sa Panginoon, merong sagot ang Panginoon sa akin. Alam niyo ang sagot ng Panginoon sa akin? You are selfish. Yun ang sagot ng Panginoon sa akin. Tumanggap ka lang sa akin, gusto mo nang mamatay, hindi ba dapat ang desire ng puso mo, i-share mo din ako sa ibang mga tao? Ang hindi pag-share ng Word of God ay selfishness. Kaya bilang Christian, na sinasabi natin, may Jesus Christ ako sa aking buhay, anong ginagawa ng Jesus Christ sa buhay mo na tinanggap mo? Diyan lang, dapat sinishare natin yan sa ibang mga tao. Yun ay pagpapakita ng selflessness. If you're not sharing the Word of God, maaaring nandun ka pa sa kalagay ng pagiging selfish. Kasi inaangkin mo lang yung kaligtasan. Ang pag-share ng salvation ay selflessness. Can we agree to that? Can we say amen? Praise the Lord. Matthew 16:24, sabi ng Panginoong Yesus, Then said Jesus unto His disciples, If any man would come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Every day we should deny
ourselves. Ibig sabihin nun, yun yung pagiging selfless. Sa araw na ito, tinanggihan ninyo mga sarili nyo. Tinanggihan ninyo sa antok, tinanggihan ninyo sa katamaran, tinanggihan ninyo sa lamig ng panahon. Kaya nandito tayo sa loob ng gawain ng Panginoon. Dahil you deny yourself. Kaya nga lagi ko sinasabi pag nagpipreach ako dito, sabihin mo sa iyong katabi, congratulations. Kasi tagumpay tayo na natanggihan ng ating mga sarili. Last, yung letter H. Dapat humility lang yan. Kaso hindi ko talaga mahiwalay yung holiness, yung kabanalan. So gawin natin dalawa yung letter H. Humility and holiness, sa maikling gitling na ibinigay sa iyo ng Panginoon sa short dash na meron ka, ibinigay sa iyo ni Lord, dapat makita sa atin yung kababaang loob. Hindi porket may title ka na, manager ka, boss ka, pagdating mo dito sa loob ng church, talagang naka-chin up ka at feeling mo, aangat ka sa mga naririto. Hindi po ganun ang buhay na na may kababaang loob. At yan yung pinaka-foundation ng magagandang character. Kaya nga pangunahin ng poor in the spirit or humility sa tinatawag na Beatitudes sa Sermon on the Mount. Dahil ang humility ang foundation ng iba't ibang magagandang character. Pag humble ka, susunod na lang, magfa-follow na lang yung ibang magagandang character sa buhay mo bilang isang Kristiyano. Pag nandito tayo sa loob ng gawain ng Panginoon, wala pong mataas dito. Ang pinakamataas lang dito ay ang ating Panginoong Jesus. Anumang title na meron dito sa ibabaw ng lupa, mayor, president, governor, prime minister, emperor, at kung ano-ano pang matataas na title, yan title na yan, andyan lang yan sa ibabaw ng lupa. Ang pinakamataas na title, nandun, lampas sa ibabaw ng lupa. King of Kings and Lord of Lords. Yun yung pinakamataas na title sa lahat. Kaya, best example, best epitome talaga si Jesus Christ ng humility. Why? Sabi sa sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, bago yung verse 7, sabi sa verse 6, hinubad ni Jesus Christ yung kanyang pagka-Diyos. Verse 7, but He made Himself as nothing, taking the form of a servant, being made like men. Hinubad niya yung pagka-Diyos para maging kagaya nating mga tao. Mga tao na makasalanan, marurumi, mababaho. Samantalang nandun siya sa langit, meron siyang sariling trono, pinaglilingkuran siya doon, tapos bababa siya dito para maging kagaya natin. Ang mayayamang tao, like for example, hindi ko nilalahat, mga politicians, hindi nila kakayaning mabuhay na kagaya sa buhay ng mga mahihirap. Siguro kaya nila pag malapit ang eleksyon. Ayan, pero yung talagang makikipamuhay ka, kakain ka ng mga kinakain nila, hindi yan kakayanin ng mga mayayamang tao. Mga vloggers, kaya nila yan pag nakabukas ang video. Pero pag naka-off na, siguro diring-diri yan sa mga kinakain ng mga mahihirap. Pero ang Panginoon, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, may sariling trono sa langit. Nagawa niyang makibagay sa mga makasalanan, sa mga mahihirap, nakagaya natin. Yan ay epitome ng humility. Yan yung iniwang example sa atin ni Jesus Christ na dapat ganyan din yung makita sa maikling gitling na mayroon tayo. Kaya ano man yung maabot mo sa buhay, wag na wag lalaki yung ulo mo. Dahil pag malaki na yung ulo mo, hindi ka nakakasya sa langit. Kasi ang laki ng ulo mo. Wala pong malaking ulo sa langit. Amen! Sumunod yung holiness, kabanalan. Holiness is the absence of sin. Napakahalaga na tayo nagdi-desire ng buhay na talagang hiwalay sa kasalanan. We are not perfect, pero pinapaging banal tayo ng Panginoon. Yan yung nagiging misconception ng marami. Iniisip nila kapag nasa loob ng church, mga perfect yung nandun. Hindi, kaya nga nag-church alam namin na marami pang dapat mabago sa aking buhay. Marami pang inaayos si Lord sa buhay ko. Kasi ang church, di ba, para siyang spiritual hospital. Kailan ka ba pupunta sa hospital? Pag magaling ka na? Hindi. Kapag may sakit ka, ganun din sa paglilingkod sa Panginoon. Umaaten tayo sa gawain ng Panginoon kasi gusto nating gumaling sa lahat ng karumihan, sa lahat ng kasalanan. The more na nag-aabide tayo sa holiness ni Lord, pinapaging banal niya tayo. Tayo ay mga work in progress. Patuloy tayong binabago at pinapaging banal ng ating Panginoon. Ngayon sa bawat isa sa atin, what do you do with the short dash that you have? Anong ginagawa mo dun sa maikling gitling na ibinigay sa iyo ng Panginoon? Sa bawat paghinga na meron ka, bawat pagtibok ng puso, pagdaloy ng dugo, saan mo ginagamit yung buhay na meron ka? Kayo po ang nakakaalam.
Pero nawa ma-maximize natin ito sa kalooban ng Panginoon. Nakakalungkot na mamamatay tayo, yung laman ng gitling natin, puro work lang, puro eskwela lang, mga bagay na walang kabuluhan. Napakaganda na yung gitling na yon. Alam natin na ang laman nun ay paglilingkod sa ating Panginoon. Yang dash na yan, ako lang naman pumili ng meaning niyan eh. Pero pwedeng kayo yung maglagay ng sarili nyong dash. Maging assignment nyo nga, pag-uwi nyo sa bahay. Yang dash, gawan nyo ng sariling meaning. Yung D, A, S, and H. Yan, sa mga YA, mag-send kayo sa GC natin. Titingnan natin kung ano yung mga creative na maiisip ninyo. Pero dapat, positive. Wala akong makikita na yung dash, durugista, adik, sinungaling, hambog. Hindi po ganon. Dapat mga magagandang kahulugan ng dash, yung mailalaman po natin diyan. Yan ang example ng lapida. Ba't nawala? Yung name, available na yung mga pangalan natin eh. May pangalan tayo. Yung DOB, date of birth, available na din. Yung gitling na meron tayo, available na din. Kasi yun yung life natin eh. Ang wala na lang dyan yung end point ng bawat isa sa atin. Yung kamatayan. Kamatayan, hindi natin alam kung kailan darating. Proverbs 27:1, huwag mong ipagyabang ang araw ng bukas dahil hindi ka sure kung buhay ka pa sa araw ng bukas. Kahit ako, di ako sure kung may Lunes pa ako sa aking buhay. Di ko pwedeng sabihin, buhay pa ako bukas. Kasi nagpipreach ako dito, may schedule pa ako ng worship leading. No. I cannot use that as a token or as a license for me to boast na may araw pa ako ng bukas. Kaya yung gitling na meron tayo today, sa araw na ito dapat mina-maximize natin. Ni-utilize natin para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Hanggat may pagkakataon ka pa, hanggat wala ka pang endpoint, yung buhay na meron ka, huwag mong igugulang sa trabaho, sa pagitan ng pera. Huwag mong igugulang sa pag-aaral. Kailangan natin yung mga bagay na yan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung gitling na meron ka, igugol mo din naman sa Panginoon. Gusto ng Diyos na yung gitling na meron ka, merong Jesus Christ sa gitna. Kaya yung gitling na meron tayo, nawaganan yung maging laman. Sa gitna ng buhay at kamatayan, or sa pagitan ng buhay at kamatayan, piliin nating manatili sa piling ng ating Panginoon. Sige, tingnan niyo muna yung salitang yan. At ilagay niyo yan sa inyong mga puso bago tayo tumayo. At sa mga gusto na yung gitling ninyo maging makabuluhan, kasi si Lord kahit maikli yung gitling natin, malaki yung plano niya para sa buhay ng bawat isa sa atin. Yes, kung wala kang plano sa buhay mo, si Lord, maraming magagandang plano para sa iyo. Pero si Satan, tatandaan niyo, marami din siyang plano sa atin. Ang tanong, kaninong plano ka makikipag-cooperate? Anong magiging laman ng gitling mo? Plano ng Satan or plano ng Diyos sa buhay mo? Nawa, piliin natin yung plano ng Panginoon. Sa pag-awit natin sa Panginoon, lahat ng gustong pumunta dito sa unahan, mag-dedicate ng buhay nila sa Panginoon, pwede kayong lumapit dito sa unahan. Yun yung tinatawag na altar call. Pagpapakababa sa Panginoon. Kung gusto mo, Lord, gusto kong i-dedicate yung buhay ko sa iyo. Lord, gusto kong baguhin mo ako kasi maraming dapat mabago sa buhay ko. Pwede kayo dito pumunta sa unahan. Tapos, pag may pumunta dito sa unahan, magpe-pray kayo. Dahil yun ay pagpapakita ng pagpapakababa sa Panginoon. Kaya kung handa kang yung gitling na meron ka, ma-maximize mo para kay Lord, tayo makatatayo sa oras na ito. Jesus. Hallelujah. Ikaw ay mabuti, Panginoon. Ikaw ay tapat. Sa mga gusto pong lumapit dito sa unahan, para yung buhay nila may pag-amit sa Panginoon, i-commit yung sarili nyo kay Lord. Huwag kayong mahihiya. Move forward, lapit kayo sa unahan.
isuko ninyo ang inyong mga sarili sa Panginoon. Lord, gusto kong baguhin mo ang aking buhay, Panginoon. Gusto kong maging makabuluhan yung buhay ko, Lord. Ayoko na yung buhay ko, yung gitling na meron ako, puro work lang. Lord, ayoko na mamatay ako na bilang estudyante lang. Gusto ko mamamatay ako, haharap ako sa iyo one day. Sasabihan mo ako, Panginoon, you are good and faithful servant. Dahil yung gitling na ibinigay ko sa iyo, ipinagamit mo sa akin, ipinaglingkod mo sa akin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sige po, mas lumapit pa kayo dito sa unahan. Patuloy nating isuko yung ating mga buhay sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. You are worthy to be praised, O Lord. Karapat-dapat ka, Panginoon, na paglingkuran. Salamat sa gitling na ibinigay mo po sa bawat isa sa amin. Awitan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, When I found the joy, when I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. The reason I live Ay upang mahalin ka, Panginoon. We love you, Jesus. I love you, Lord. I love you, Lord. The reason I live is to love you, Lord.
ang maging dahilan, laman ng aming mga gitling, ay yung purihin, sambahin ka, mahalin ka. Sapagkat ikaw ang unang nagmahal sa bawat isa po sa amin. Napakasarap ng buhay na ang pangunahing layunin ay ang ibigin ka, Panginoon. At kung ikaw ay aming iibigin ng aming buong puso, kaluluwa, pag-iisip at ang buong lakas, lahat ng aming pangailangan, ikaw ang magdaragdag, ikaw ang magpo-provide. Hindi mo kami pagkukulangin, Panginoon. Kaya sa mga kapatid po namin na naririto, sinusuko ang kanilang mga gitling sa iyong harapan, Panginoon. Tulungan mo po sila na laging maging totoo sa kanilang panata, sa kanilang commitment sa iyo, Panginoon. Ingatan mo po sila, ingatan mo kami, Panginoon, sa lahat ng daya, sa lahat ng inio-offer ng kaaway na dyablo sa amin pong mga buhay. Lagi kaming tatawag sa iyong makapangyarihang pangalan, Panginoon. Lahat na buong puso na nagko-commit ng kanilang gitling sa Panginoon, pwede ba nating palakpakan ang ating Panginoon na may kasamang pagpupuri sa kanyang pangalan? Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Maraming pong salamat, Panginoon, sa buong linggo na harapin po namin panibagong pakikipagbaka. Pero alam po namin kakayanin namin dahil ikaw ang siyang aming kasama, Panginoon. Maging pagpapala kami sa trabaho, sa eskwela, sa loob po ng aming pamilya, Panginoon. Pagpalain mo lahat ng naririto mula sa mga bata, kabataan at mga hindi nakabataan, Panginoon. Lahat ng aming mga desires, ipagkaloob mo according to your perfect will, timing and purpose sa amin pong mga buhay. Maging sa pagkakaloob namin gagawin, Panginoon, ikaw lamang siyang maluwalhati sa pagkakaloob na ito. Magamit ito para sa higit pang expansion ng iyong kingdom upang marami pang makapakinig at maabot ng iyo pong mga salita. Maraming pong salamat, Panginoon. Tanggapin mo ang pinakamataas na papuri, kalwalhatian at karangalan. In Jesus' mighty name, lahat ng umibig sa Diyos ay magsabi ng malakas na Amen! Palakpakan natin ang Panginoon.